chapter 3, verse 20. Children, obey your parents in all things, for this is well-pleasing unto the Lord. So, dyan muna. Children, obey your parents in all things. It is right to obey your parents in all things. It is right. Maliban na lang, talagang ito, may mga pagkataon na talagang may mga magulang maaaring may satanas na sa isip. May mga magulang talagang so evil na talagang ipapahamak nila kaya mga anak. Pero bihira mangyari, halos talaga yun. It is always right to obey your parents. No? Sinususugan niya ng Diyos. Kumbaga, yung thumb mark at ring ng Panginoon ay nakapirma dyan. No? Nang sabi na kayo, it is always right na sundin mo ang iyong magulang. Nandyan ako. Talagang tutong-tuto na tama na sumunod. Hindi ka mapahamak. Para siya sabi ng Panginoon, I promise you, nangangako ako sa inyo, para siya sabi ng Panginoon, nandyan ako. Kapag sinunod mo magulang sa lahat ng mga bagay, hindi ka mapahamak. It is always right. Hello? Kaysa hindi sumunod. Maaaring may mga pagkakataon na hindi nyo maintindihan. Maaaring, sabi nyo, mas matalino ka sa magulang mo. Maaaring, mas may alam ka na, maaaring ito, tama ito, hindi ko sundin siya. Kapalit, maaaring ganun nga. But it is always right to obey. Maaaring sa una, ang obedience mo parang hindi makuha yung tamang anggulo. Maaaring kapos sa, parang hindi maaaring maganda mangyari. But it is always right to obey your parents than not to obey your parents. Sa suma total, kumbaga, sa suma total, kapag laging sinusunod natin ang mga magulang, maaaring yung iba hindi matundo, parang hindi tama yung iba. Pero sa suma total, mas magaling at mas tama ang sumunod sa magulang kaysa hindi. Hello? At ang sabi dyan, for this is well-pleasing unto the Lord. Do you want to please God? So, tanong natin, paano natin mapiplease ang Panginoon? Maraming bagay na pwedeng maplease ang Panginoon. Ang isa sa manamumuna dyan is to obey your parents. Kung tayo tunay na Kristiyano, at gusto natin ang Diyos ay matuwa sa atin, dapat natin tandaan, nangunguna dyan para matuwa sa atin, Panginoon, is to obey your parents. Hindi nalulugod ang Diyos sa mga Kristiyanong hindi sumusunod sa magulang. Nalulungkot ang Diyos. Napipigapi ang Diyos sa mga anak na hindi marunong sumunod sa mga magulang. Bigyan ko rin kayo example kung paano sinunod. Ito po yung mga anak ni Jonadab. Tingnan niyo itong example ng mga anak ni Jonadab. Look at Jeremiah 35, verse 1 and 2 muna. The word which came unto Jeremiah from the Lord in the days of Jehoiakim, the son of Josiah, king of Judah, saying, Go unto the house of the Rechabites, and speak unto them, and bring them into the house of the Lord, into one of the chambers, and give them wine to drink. So, dito po ay tinitesting ng Panginoon itong mga anak na ito. Maano na sila mga matured na? Sabi niya kay Jeremiah, imbitahin mo yung mga anak na yan doon sa house of the Lord pa. At doon, painumin mo sila ng alak. Nakasunod ba kayo? Inita sila ng Panginoon kasi mayroong gustong ibinsahin ng Panginoon sa buong Israel. Ngayon, sa verse 5 to 10, And I said, si Jeremiah, sumunod sa utos ng Panginoon, And I said before the sons of the house of the Rechabites, pots full of wine, and cups, and I said unto them, Drink ye wine. So nagdala si Jeremiah ng inumin ng tunay na lalaki upang painumin itong mga anak na ito. And verse 6, But they said, We will drink no wine, for Jonadab, the son of Rechab, our father, commanded us, saying,
ye shall drink no wine, neither ye nor your sons forever. Sabi, hindi kami inom. Utos ng tatay namin na kailanman hindi kami inom ng alak. Hello? Sunod. Neither shall ye build house, nor sow seed, nor plant vineyard, nor have any, but all your days ye shall dwell in tents, that ye may live many days in the land where ye be strangers. Kahit daw yung mag-build ng house, inutusan sila ng tatay nila, huwag sila mag-build ng house, o kaya magtanim, o ng vineyard. Dapat kayong tumira sa tents lang, upang mabuhay kayo sa lugar na yan, na parang strangers kung mabuhay kayo ng matagal. So yun ang utos, huwag daw magtatayo ng building, ng bahay, tents na sila. Hindi mag-tent kasi, kaya inuutos siya ng tatay nila kasi magiging sentro sila ng mata ng mga village people at baka sila patayin pag nagtanim sila sa land. Kaya tent lang sila, mali sila umalis para hindi sila, parang tawag yan? Parang hindi sila mamataan na parang mga ako ng lupa. Baka sila patayin. Now, tuloy. Thus have we obeyed the voice of Jonadab, the son of Rechab, our father, in all that he hath charged us, to drink no wine all our days, we, our wives, our sons, nor our daughters, nor to build houses for us to dwell in. Neither have we vineyard, nor field, nor seed. Sinunod namin, kahit vineyard, hindi kami nagtanim. Sunod. But we have dwelt in tents and have obeyed and done according to all that Jonadab our father commanded us. So lahat ng utos ng tatay namin sinunod namin. And then in verse 13, thus saith the Lord of hosts, the God of Israel, go and tell the men of Judah and the inhabitants of Jerusalem, will ye not receive instruction to hearken to my words, saith the Lord? The words of Jonadab, the son of Rechab, that he commanded his sons not to drink wine, are performed. For unto this day they drink none, but obey their father's commandment. Notwithstanding, I have spoken unto you, rising early and speaking, but ye hearken not unto me. Ano sinasabi dito? Ginawa niya example itong mga anak na ito na nakikinig sa tatay nila. Ang sabi pero ito mga anak na ninyo. Kahit anong gawin sa nila, hindi sila inom ng alak sapagkat ito ay utos ng mga ulam. Pero ako na, Diyos ko, ay ayaw makinig sa aking utos. Diba? Parang binibigyan ng kasama. Ito, hindi kung paano sila sumunod sa mga magulang. Kahit enganyuhin mo. Pero akong Diyos sa Israel, parang tao-tao na ba, ang dami kong sinabi, hindi man ako sinusunod ng Israel. Di ba tatay niyo ako? Yan ang sinasabi ng Diyos. Gusto ko lang kunin yung isang mga kapatid. Gaano katibay sa pagsunod yung mga anak nyo? Na lahat ng utos, talagang sila. I think, sa ating henerasyon, maraming ginawa si Satanas sa ating mga anak. Computers, video games, television. Mag-i-alert kayo mga kapatid. Bakit nagkakaganito ang ating henerasyon? Bakit noong unang panahon talagang ang mga anak pag sinabing hindi? Bakit may mga family ng ang tatay nanay naman ay hindi sugarol, pero bakit may mga anak na naging sugarol? Bakit may mga magulang na hindi man lang humitit ng sigarilyo, pero may mga anak sila na hindi sigarilyo? Hello? Bakit nakita po kayo na may mga magulang na hindi marunong kuminom ng alak, pero lalabas may anak silang manginginom? Napakalaki ng ginawa ni Satanas sa ating henerasyon.
Gusto ko lang manawagan sa mga magulang, be strong. May mga magulang na takot sa anak. Sabi ko sa mga anak ko, as long nandito kayo sa aking bahay, at ako ang tatay nyo, ako ang nasusunod sa bahay, hindi kayo. Naalala ko si Pastor Busley, Amerikano, former pastor of Bethany Baptist Church. Siyempre, siya mahigpit sa bahay, walang sigat yung makita, kahit bote ng alak, wala. Minsan si Dr. Bob Busley, si Dr. Bob Busley, anak niya ni Pastor Busley. Medyo pinata pa siya noon, medyo ang isip, ano ba? Dahil may trabaho na, minsan dumalaw sa father niya, kay Pastor Busley. Naging worldly siya, naging magsalibutan. Apay nagsili ng sigarilyo sa harapan ni Pastor Busley. Sa harapan ni Pastor Busley, akala niya okay na siya. I think may asawa na rin siya, yata. At may trabaho, napalayo, dumalaw, mag-slider. Aba yung lakas ng loob na magsindi ng sigarilyo sa harapan ni Pastor Busley. Anong ginawa ni Pastor Busley? Yung malapad na kamay ni Pastor Busley, gano'n sa mukha. Nalunok yung sigarilyo. Sabi niya, son, ako pa rin ang hari sa bahay na ito. Ako pa rin ang tatay mo. At hindi ko po pwedeng payagan na may umuusok na sigarilyo sa bahay ko. Right. Yo. Minsan na nangyari yun, hindi na ulit. Mga tatay, huwag niyong payagan na may bote ng alcohol man lang sa bahay niyo. Ako'y niwala ang mga tatay na matino ay ayaw niyong makita ang mga anak na lasinggero. Right? So anong ginagawa ng bote ng alak sa bahay natin? Anong ginagawa ng kahan ng sigarilyo sa bahay natin? Nakakatawa hindi mga tatay na lasinggero. Oh, alam ko, lasinggero ko. Pero ikaw, anak lang kita. Hindi ko gustong lasinggero ka. Nagtulakuhan kayo ng anak niyo. Oh, nagsisigarilyo ako. Pero ikaw, hindi ka dapat nanigarilyo. Ano sinasabi mo? Mga anak, gaano man makita niyo ang tatay niyo na mahigpit, perhaps, meron silang, sabihin natin, extremities, na dahil sa gusto kong mapabuti, isang extreme sila, talagang mahigpit sila. Pero isipin natin mga anak, kung hindi ganon ang parents natin, hindi tayo titino. Sapagkat pag nakita niyo ang parents niyo mabuhay, madaling mabaluntot, mabuhay ang prinsipyo. Alam niyo mga anak, mapagsamantala yun eh. Magtatry minsan, no? Nagigipitin ng magulang, magtatry ng gusto nila, at pag nakita ng mga anak ng mga magulang ay, alam mo na, madaling mabali, tapos na. Sila ang hari ng bahay niyo, hindi ikaw. At gagawin nila ang gusto nila. Be firm. Amen. Be firm. Meron tayong commandment, mga batas na mula sa Diyos na dapat ibigay sa ating mga anak. And then number 3, ano ibig sabihin ng honor? It means filial support. Ang pag-honor sa mga magulang ay kasama yung pagsuporta sa kadalang-tandaan, endeavoring in everything to be the comfort of their parents and to make their old age easy to them, maintaining their need of support. Pag sinabing honor your father and mother, ibig sabihin, pag itong mga magulang nyo lalong higit sa kanilang katandaan na wala sa trabaho, ang mga anak po ay dapat marunong mag-support. Yun po yung honor na sinasabi. Honor your parents, kasama po niya yung pagsuporta sa mga magulang na hindi na kayang magtrabaho. Kahit na po may trabaho pa, dapat magpakita na tayo ng pagsuporta, pagtulong sa ating mga magulang. Kung may pinapaaral ng mga anak pang maliliit ng mga magulang yung kayo may trabaho, matuto tayo sumuporta